Review and analysis ang Miss Charm 2024. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Kaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, marami pong salamat. At ngayon ay may review and analysis nga tayo dito sa naganap ng Miss Charm 2024. Sa wakas na tuloy din ang papajit ito na maraming postponement. O, diba? May Vietnam, may napunta sa US, may napunta sa Philippines, tapos nabalik ulit sa Vietnam. Makakaloka talaga ang postponement. Kumbaga sa maraming postponement, ito ang Miss Charm ang nangunguna. At kayo naganap na nga ang kanilang Miss Charm 2024 beauty pageant at ang representative nga ng Pilipinas itong si Kayla Jean Carter ng bonggang-bongga. Ngayon, sa buong pageant, ang pag-usapan muna natin ang kanilang production. Love it! I love it. Isa sa mga malilinis, ang HD at saka bonggang production ngayong 2024 sa mga pageant ngayon nangyayari sa buong pangkalawakan na pageant. O diba? Isa to sa mga magaganda. Kumbaga, pasok sa top 5 ang eksena when it comes sa production, ang Miss Charm. Puntahan naman natin ang kanilang mga pailaw o stage o ang ganda. One of the di ba may charm sila sa gitna? Ang ganda. Naisip nila yun. Amazing. I love it. I love it talaga sa stage, ilaw, and everything. Pa-backdrop, everything. Maganda. Maganda yung camera angle. Maganda yung mga pa-eksena. Basta natuwa ako. Lahat ng mga pakulay kasi charm na charm talaga ng bonggang-bongga. Tapos, tinawag na ngayon ang top 20. Di ba? At top 20 talaga is Namibia talagang nagmamaganda. Malaysia, Thailand, New Zealand, Germany, USA, South Africa, El Salvador, Vietnam, Philippines, Venezuela, Ecuador, Russia, Puerto Rico, Australia, Mexico, India, Colombia, Nigeria, Indonesia. Ayun ang top 20. Mukhang greatest El Tukuyo for today's video ay si Canada at saka si Brazil. Kasi kung titingnan natin yung performance nila, ayos at saka ang gaganda nila. Bakit kayo? Bakit kayo naligwak? At saka si Mongolia nang hinayang ako. Bakit kayo naligwak ng mga lola ninyo? Pero sige na nga, mga qualified naman talaga ng bongga-bongga itong nasa top 20. At nag-swimsuit nga sila. To be honest, and to be fair sa mga kandidata, kabugan sila sa swimsuit. Wala ka bagang itulak kabigi ng bonggang-bongga. At nag-improve ng bonggang-bongga ang swimsuit pasarela ni Philippines. Amazing! Doon siya bumanat sa finals pero sa prelims talagang pa-imbornal ang kanyang pa-swimsuit. But, eto na. Top 20 to top 10 ay salpukan. As in, ang sikip-sikip ng top 10 para sa napakaraming magagaling doon sa Miss Charm Swimsuit Competition. Basta, ang sikip niya kasi maraming lumaban. Maraming nakipagbardagulan ng bonggang-bongga. Pero for sure, kaya namang i-justify siguro ng Miss Charm kung bakit ito, mga judges, sikip talaga sila sa sa top 10. As in, mahirap siya i-predict kung sino ba ang aabot. Pero ang sure lang ako na hindi na aabot si Kayla kasi doon lang naman siya nag-perform ng bonggang-bongga sa swimsuit. Pero yung iba kasi nag-level up din ng performance. That's why na hindi talaga siya aabot. Ang top 10, Malaysia, Indonesia, Colombia, India, Germany, Namibia, Australia, Ecuador, Mexico, and Nigeria. Nakakalokang hindi umabot si Puerto Rico, Russia at saka si Venezuela kasi magaling din naman sila. Even sa prelims hindi umabot talaga Puerto Rico, Venezuela and Russia na sila yung inaasahan ko sa top 10. Ba't hindi na sila umabot? Pero sino naman kayo ilalaglag mo dito sa top 10? Amazing din yung performance ng mga ito. Hindi mo na pwedeng questionin ang kanilang performance level. At pumunta naman tayo sa evening gown. Dito sa evening gown talagang hindi naman masyadong kabonggahan at mga bardagulan yung mga gowns, pero okay na ako doon ng bonggang-bongga. Talagang
nag-perform naman ng bonggang-bongga. So, sa evening gown, wala ako masyadong, amazing gown, mga ganun. I think Namibia, kakaiba, pero, an Australia, naka-red siya. Ayun. Pero, bago ang top, ano ba tawag dito? Top 5 plus 1 na tinatawag ng Miss Charm ay may pa-award silang Best Face. Di ba? Si Best Face New Zealand. Pasok naman sa top 20 kasi ang ganda-ganda naman talaga ng lola ninyo. And one of the best din naman sa Oceania. New Zealand sa nanalong Best Face. Tapos Best in Interview sa Vietnam. Wala namang problema doon kasi magaling talagang kumuda ang Lola Vietnam ninyo. Best in Natcos, wala rin tayong problema kasi nakita naman natin yung Natcos ni Vietnam na kaabugan naman talaga at wala nang pwede makibardagulan ng bonggang-bongga. Best in evening gown, si India, for sure, kasi sa preliminary competition, si India din yung mga isa sa mga top favorite ko talaga. Tapos, best in swimsuit, Colombia, ay, pasarela galore. Winner talaga si Colombia. Wala tayong pag-uusapan doon. And best in social media, Indonesia. Kasi ang lakas naman talaga niya. Fan base. At saka mga Indonesian, ang dami-dami talagang pumupunta doon sa Vietnam para suportahan ang Indonesia. Miss Congeniality, China. Di ba? Obvious naman na mababait si China. At ang dami niya kasi mga video na nakipagbardagulan at nakipagkwentuhan siya sa mga candidate. And of course, the popular vote. Vietnam. Diba? Siya ang nanalo sa botohan. Siya ang plus 1 doon sa top 5. Congratulations. Kasi kung ano pa tawag doon, kung kumabog naman ng bonggang-bongga si hindi na siya kumabog sa swimsuit, isa sa mga nalaglag. Binoto siya ng mga kakababayan niya ng bonggang-bongga. That's why pumasok siya doon sa top 5 plus 1. Ang top 5, syempre pasok na si Vietnam, Malaysia, Colombia, Australia, Mexico, Indonesia. At tinanong nga doon siya isa-isa. Ang natuwa lang ako doon kasi yung host tinanong kung mag-speak sila ng English or native language. At halos karamihan ay pinili ang native language, English. At si Colombia lang ang hindi nagsalita ng English. Lahat sila. Pero naloka ako doon sa Vietnam at saka Malaysia kasi timer lang ang pinakita sa screen at hindi yung sagot nila. So hindi natin alam kung sino talaga kung kabog ba talaga yung sagutan ni Vietnam at saka ni Malaysia ng bonggang-bongga. Kasi nga timer lang, hindi natin alam at saka hindi na pinakita talaga. So ayun. Sa apat na natira na narinig ko, Australia is the best best answer doon sa apat na narinig ng Colombia, Mexico, Indonesia, Australia ng bonggang-bongga. So, obvious, pasok sa Australia kasi siya nga ang the best. So, hindi natin narinig ang sagot ni Vietnam at saka ni Malaysia, but pumasok sila sa top 3. At sumagot nga sila ng bonggang-bongga. Medyo off ang mic ng Australia, medyo, ano ba tawag doon? Hindi masyadong kabog. Tapos, same din si Malaysia ng bonggang-bongga. Hindi masyadong kabog yung sagot. Tapos, nung si Vietnam na, medyo kabog siya when it comes sa Q&A. Q&A lang naman yun. May marami pang Kumbaga, sa Q&A, kung basis lang natin ng Q&A, si Vietnam ang winner. Pero dahil may ibang aspeto pa siguro, beauty, performance, kaya lumalaban din talaga ng bonggang-bongga si Malaysia at saka si Australia. Kagaya last year, kumabog sa Q&A si Annabelle McDonald. Pero when it comes sa beauty and performance, talo talaga siya ni Brazil. Klarong-klaro ng bonggang-bongga. Ayun. So, ngayon, in-announce na ang top 3 at pinili nga nila etong si Australia. Pagkatapos si Malaysia at tapos si Vietnam. After that, ang ganda ng revelation, diba? Ay, may mga pa-drawing kagaya ng last year. Sila lang ang meron ganun at natuwa ako na ganun sila. Originality. Di ba? The originality is the key dito sa kanilang announcement sa top 3. At matanggal ba? Masyado pang maraming drama. Kailangan magaling din yung host kasi habang nagdo-drawing yung artist ng mga mukha ng mga candidate na pasok sa top 3 ay inaalaw din tayo ng mga host at hindi sila nawawala ng salita. Congratulations talaga ng bongga Angeli de los Reyes at talagang ikaw talaga ang babaeng hindi nawawala ng salita ever. Congratulations.
kung when it comes sa host na mag-judge naman ako, amazing. Isa sa magaling na host talaga si Angeli De Los Reyes ng bonggang-bongga. At in-announce nga nila at inuna nga nila ng bonggang-bongga itong si Australia, sumunod itong si Malaysia, at nang huli ay si Vietnam. So, for second runner-up, Vietnam. Kung nag-top na siya sa Q&A, I don't know na magta-top siya sa ibang aspect. Kaya siguro naging second runner-up siya. Ang first runner-up ay ito nga si Australia ng bonggang-bongga, at deserve naman, and of course, Miss Charm 2024 ay si Malaysia. First ever Miss Charm nila, of course. Pangalawang edition pa lang ito. At parang sa malalaking pageant, pangalawang major or minor pageant nila itong winner sila. Kasi nauna sila sa Miss Globe last year, ngayon sa Miss Charm naman. Congratulations sa buong team ng Miss Charm. Sana susunod na taon, hindi na ano ba tawag dito, hindi na kayo postpone. Nakakaloka, nakakawalang gana kasi yung postpone. Pero yung pinakita ninyong pageant sa amin kagabi ay amazing naman. That's why. So, congratulations din kay Kayla Jane Carter. Wala akong dapat ihanash kasi salamat nakapasok ka sa semifinals. Akala ko nga hindi na kasi tsaka talaga ng performance mo sa prelim. So, congratulations, umabot pa rin tayo sa top 20. And good luck sa susunod mong pageant na sasalihan ng bonggang-bongga Kayla Carter. Ayun guys, maraming salamat, at yan ang aking review and analysis sa naganap ng Miss Charm 2024. At tinapos ng Miss Charm ang pageant ng mga Miss ngayong 2024 ng bonggang-bongga. Kaya congratulations. Amazing. This is Gazel Ortega and mabuhay! Bye!